Siyempre po napagod na rin po ako papalit-palit ng iba't ibang produkto. Sabi ko, Oo. why not I just focus on one thing? Kasi ang hirap po mag-market din ng iba't ibang item. So, napag-isipan ko po na mag-focus sa egg tarts, and since then, yung in-expand ko na lang po na line namin is iba't ibang flavors ng egg tart. So, ngayon po marami-rami po kaming iba't ibang flavors, may ube egg tart, baka puno egg Hmm, tarts. wow! Mahilig din po kasi ako mag-bake at magluto. So, dahil po dun na-develop ko po siya at ayun na po yung binebenta namin now. Ano naman ang ups and downs ng egg tart business? Oo nga. Siyempre rin po mahirap pa rin po mag-market even up to now. Major transition po talaga na nangyari po sa'min is that kinailangan po talaga namin na hindi maging online business lang. So ngayon po may branches po kami. Kasi po nag-open up na rin po talaga and nawala na rin po in a way yung pandemic. So kinailangan po talaga namin mag-transition since buwaba rin po yung online sales. So since nung pandemic po sa neighbors lang po talaga ako nagbebenta. Wala pa pong 5K nagsimulan, dun po kami nagsimulan. Then, binabalik at binabalik lang dun po sa negosyo talaga yung pera. Galing. Tapos yung tubo ay itinatabi, pinapaikot. Napaikot lang po. Pinapaikot. So magkano ngayon? Nabawi nyo na, syempre. Matagal nang nabawi. Gaano katagal yung ROI? How long did it take? For sure, ma'am, even up to now, feel ko nag-ROI pa din kami sa lahat ng mga investments namin ngayon sa mga Oo. stores, etc. Pero sa simula po, syempre, dahil maliit lang din po naman yung puhunan, nabalik din naman po namin yun agad ng isang buwan. Magkano, may we ask, magkano ng estimated, ayan, estimated, di kailangang eksakta, nakita sa lahat ng inyong mga kiosk? Okay naman ba, monthly? Okay naman po siya monthly. Of course, like example, recently po maraming ulan. So may mga times na bumababa rin siya. Pero overall in general, nakukuha naman po namin yung mga pangailangan po namin. Naku, paano nga pala egg tart? Kasi syempre, Oo. kailangan naka-ref yan eh, di ba? Anong shelf life niya? Paano kung halimbawa, yan nga, umuulan, walang mga tao sa mall. Paano kung marami kayong binake? Paano yung matitira? Yun nga po, kailangan po talaga namin na maging marunong kung ano yung tamang forecast for the day. So example, the day before, alamin na po namin kung uulan po ba talaga or ano po feeling namin, especially communicating din po sa team namin kung ano po yung estimated forecast nila para hindi po rin kami natatapunan at nasasayangan ng egg tart. Paano binago ang buhay mo nitong egg tart business? Tsaka anong mensahe mo sa lahat ng budgetarian? I guess dito ko po natutunan talaga kung paano maging good steward kumbaga kung ano po meron kami. Of course, para sa iba siguro hangang-hanga na malaki or kumbaga nag-grow po kami. Pero at the same time, up to now, yun pa rin po yung natutunan namin or ongoing pa rin po yung learnings namin kung paano ipaikot yung pera, kung paano maging ano yung mga tamang desisyon po na kailangan namin gawin. Of course, even up to now po, may mga mistakes pa rin kami at hindi rin naman po kami basta-basta nag-i-invest kung basta feel namin okay yan, okay yan. Marami po talagang pag-iisip na kailangan. So, if may tip ako is that hindi po kailangan madaliin. Kung ano yung mga kakayanin nyo lang ngayon, then yun lang yung kaya nyo, then it's just okay. It's okay to be and then slowly but surely yung progress naman po magfa-follow po yan. Okay. Ano ang struggles ng isang 25-year-old na entrepreneur tulad mo? I guess siguro isa pong struggle is that ang hirap din po patunayan siguro sa iba dahil sa edad kung ano yung mga pwede nyong or kaya nyong gawin. But at the same time, it's only right din po na during this time na nakaya rin naman po talaga ng mga kabataan ngayon na magtrabaho at mag-build ng isang concept or ng isang produkto.